Nasa New Quezon City Jail male dormitory po sa Payatas si Senator Jinggoy Estrada. Yan ay matapos ilabas nga po yung warrant of arrest para sa kasong plunder kaugnay ng umano'y kickback niya sa flood control projects. Narito pang report ni Dave Abuel. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Mangiyak-ngiyak na humarap sa publiko si Senador Jinggoy Estrada. Voluntaryo siyang sumuko matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan sa kaso niyang plunder. Kaugnay ito ng umano'y 543 million pesos na kickback ni Senador Jinggoy sa flood control project na dati na niyang itinanggi. Hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ayon kay Estrada, kalokohan ng kasong plunder laban sa kanya. Lalo't ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na ang nagsabi sa Ombudsman na walang anumang budget insertions ang senador. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. Kasama ni Estrada sa presko ng kapwa majority senators na sina Rodante Marcoleta, Amy Marcos at Camille Villar na emosyonal din. Nagkasagutan din sina Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Secretary John Vic Remulla na nasa Senado para sana isilbi ang warrant ni Estrada. You can, this is the Senate, this is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not. Tensyonado rin sina Remulla at ang anak ni Senator Jinggoy na ayon kay Remulla ay dinirty finger daw siya. Sa huli, iniskortan ni Cayetano si Estrada at sinamahan pa hanggang sa Camp Crame. Una nang nagpiyansa si Estrada sa kasong graft pero walang inilaang piyansa sa kasong plunder. Bago sumuko, hiniling pa ng kampo ni Estrada na ibasura ng Sandigan Bayan ang plunder at graft cases. Sa Camp Crame, sumailalim sa booking procedure ang senador. Pagkatapos niyan ay dinala na sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy sakay ng PNP coaster. Pagkatapos sa Sandigan Bayan, ibinyahin naman siya papunta sa New Quezon City Male Dormitory Jail sa Payatas, Quezon City. Doon din nakapiit ang ibang sangkot sa flood control scandal, gaya ni dating Senador Bong Revilla. Ayon naman sa Malacanang, maganda ang ginawang pagsuko ni Estrada. Hindi niya na pinahirapan ang mga law enforcers, hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator Bato. Yan po ang dapat na ginagawa ng isang taong alam niya po na may valid warrant of arrest. Sabi naman ng kapatid ni Jinggoy na si Senator J.V. Ejercito, bilang kapatid na nalulungkot din ako at kasama, nalulungkot ako para sa kanyang pamilya. Kaya lang, as a public servant, kailangan hayaan natin na umusad ang batas. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.